Sira ang plano kay VP Sara Madriaga umatras. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagbula kay Robin Sweet Showbiz. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Robin Sweet Showbiz at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Mukhang sumablay na ang mga direktor at ang script ng Madriaga VP Sara. Ayon sa abogado ni Madriaga, hindi daw ma-recall ang exact date at time dahil walang calendar. Ang babaw naman ng rason. For your information, lahat ng mga dumadalaw sa kulungan may logbook sa BJMP. Yes. Mas lalo na kung public figure, lalo at Vice President Sara pa. So Yes. imposibleng walang record at yung Tama. kay Teves palang dumalaw. Di na-anticipate ng scriptwriter nila na mag-verify ang agency sa kanilang kwento. Hindi, tama yun, di ba? May logbook yan, may alam yan. Lalo na kilala si VP Sara. Malalaman niya kung kailan yan pumupunta doon. Tapos sasabihin niyo, wala. Oh, ang hirap talaga kapag nagsisinungaling lang, no? Ito pa lang sa statement ni Vice President Sara, wasak na ang pagkatao ni Madriaga. Balikan natin. I do not have a personal relationship with Ramil Madriaga, nor I have ever given him instructions of any kind. I have never visited him in prison, nor have I spoken to him about anything at any time. The photographs he submitted are annihilated images taken during public events where I was present. These images do not support his allegations and merely show that he was present as part of an election campaign group. Mr. Madriaga has offered no proof, no documents, no corroboration, only accusations. Bare allegations, no matter how loudly repeated, amount to nothing more than noise. Mr. Madriaga, who is currently facing serious criminal charges and has a prior criminal record, appears to be acting out of desperation to secure his release from detention. He is now disseminating false statements to government authorities as part of a concerted effort to obstruct and undermine my possible candidacy for president. Lalo pa ngayon, patuloy na tumataas ang approval at trust ratings ni Vice President Sara. Sa totoo lang talaga, no? Marami pang ganyang sasalubungin si VP Sara. Lalo't papalapit na ang 2028. Kung ano-ano talaga ang lalabas dyan at siguradong ibibintang kay VP Sara at mga taong iipit kay VP Sara. 'Di ba? Maraming gagawa ng istorya para ang pangalan ni Sara Duterte ay masira. Ganyan lang yan. Kaso nga lang, ang nahihirapan sila doon sa ebidensya na magpapatunay na totoo yung sinasabi nila. Doon sila nahihirapan. Napakahirap talaga magsinungaling kung hindi ka naman organisadong sinungaling. Diba? Kumpara kay President Bongbong Marcos na pababa ng pababa, parang spaghetting pababa. Mantakin mo, mas mataas pa ang trust ratings ng Vice President kaysa President. Diba? Ay nako. Kaya't ang tanging paraan na lamang ng mga kakamping ay ituloy na lamang daw ang impeachment 2.0. Ano ba yan? Pumalpak ang Impeachment 2.0 pa talaga no? Plan A, Plan B, may Plan C, D, E, F, at hanggang Z na yata ang kanilang plano. Hindi sila titigil hanggat hindi mapapabagsak si Vice President Sara. Kasi nga syempre gusto nilang makabalik sa posisyon. Alam naman nila na si Sara Duterte ang pinakamabigat na kalaban at wala silang ipangtapat. Sa totoo lang kasi kahit ilabas nila si Leni Robredo, kahit ipanlaban nila dyan kay VP Sara, kahit na sila magtulong-tulong na dyan, mag-join force na hindi pa rin nila kakayanin pabagsakin si VP Sara. Kung tutuusin, diba nakita naman natin nung eleksyon, 32 million ang bumoto sa kanya.
Kay Lenny is napakalayo yung tumakbo siyang presidente. Nung tumakbong vice president si Lenny, malayo din. Ilang 16 million, 15 million or what? Something. Correct me if I'm wrong mga katunay. Yan nakuha niyang boto nung nanalo siya kay PBBM. Diba nung vice president pala? Diba? Oh. Parang kay PBBM yan eh. Nung naglaban sila ni Lenny, yun na yung pinakasagad niya eh, na boto. Yun na yung pinakasagad niya. No, nung tinalo siya ni Lenny. Ngayon, kung sakaling manalo si PBBM, hindi yun para umabot sa 30 million nung mga panahon na yun. Ngayon, sinasabi kasi ng mga tao na si BP Sara nanalo, yung ibang mga tao, no? Na si BP Sara nanalo dahil sa mga loyalists at sa mga Marcos. Kaya daw umabot ng 32 million. Ang tinatanong ko nga sa kanila eh, bakit nung naglaban si, lagi ko tinatanong, no? Bakit nung naglaban si PBBM tsaka si Leni Robredo sa Vice President, nasaan na yung 15 million? Diba? Na nawala. Diba? Nasaan na yung 15 million na yun? Bakit biglang nawala? So bakit hinayaan lang nila na matalo si PBBM nung mga panahon na yun? Diba? Bakit pinabayaan lang nila? No? Hindi nila sinuportahan. Bakit nitong 2022 lang nila sinuportahan si PBBM na nung tumakbo siyang presidente? 'Di ba? Ibig sabihin natutulog yung kalahati ng 30 million niya nung panahong naglaban sila ni Lenny? 'Di ba? Parang Kaya hindi ako naniniwala sa sinasabi ni Gadon. Kasi kung sakasakaling sabihin ni Gadon yun, hahanapin ko kay Gadon yun. Nasaan na yung sinasabi mo? No, nakalahati nung 30 million nung panahon na naglaban si PBBM tsaka si Lenny. Diba? Abay hanggang 2028 na ba ito? At dahil nga pumalpak ang script nila Trillanes at Leila de Lima na maiugnay si Vice President Sara sa nakakulong sa BJMP na si Madriaga. Ang kanila namang pinalabas ngayon ay dinalaw doon ni Vice President Sara si Arnold Teves. Hindi na rin naman nakapagtataka kung todo push na siraan ni John Vic Remulla si Vice President Sara. Abay may posibilidad daw pala na tatakbo sa pagkapangulo itong si John Vic Remulla. Mukhang contradict si John Vic sa plano ni Trillanes. Booking na booking. Malamang ayaw ni John Vic sa mga laro ni pambansang kaning Trillanes. Kaya ngayon, iniba na nila ang kanilang script. Lahat ng agency na pinupuntahan ng presidente or vice-presidente, sigurado na may after activity report yan. Kaya hindi nila masasabi na hindi nila ma-recall ang exact date at time. Mukhang mali Tama yun. Hindi pa pwedeng dumalaw ka sa lahat. Sa lahat nga ng establishmento. Pag ikaw nagpupunta ka lalo na't importante kang tao, may record ka dun eh. Diba? Eh ako nga lang eh, nung nagme-messenger collector ako eh. Pupunta ako sa ganito, pupunta ako sa ganun, lalo sa mga building, lalo na sa mga kilalang tao na pinupuntahan ko doon, na hinatiran ko ng kung ano-ano. Meron nag-logbook doon eh, kung kailan ako pumunta eh. Si BP Sara pa kaya, nakilalang tao? Diba? Napaka-imposible niyan. Na-rehearse nilang script. Kaya ngayon, nagkabuhol-buhol na. Hindi na tumugma ang kanilang group effort. Kaya't lumabas tuloy ngayon na sinungaling silang lahat. Talagang gagawin ng lahat masiraan at mapabagsak si Vice President Sara. Ngayong sablayang script ni Trillanes at Leila de Lima, mapagkakatiwalaan pa ba itong si John Vic Remulla na pabago-bago ang kanyang statement? Mahilig sa ganyan yan, yung pabago-bago. Panoorin natin ang buong video. Lap trip talaga ito sila. Ano na ngayon, Jonel? At mga dilawan? Si John Vic Remulla na mismo ang nagsabi, no, basahin natin. Hindi si Madriaga ang binisita ni VP Sara. Yan ah. Diba? So parang kinalaban ngayon, sinalungat ngayon ni John Vic Remulla yung sinasabi ni Trillanes tsaka ni Jonel. Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla na si dating Representative Arnie Teves ang binisita ni Vice President Sara Duterte sa BGMP
sa Camp Bagong Diwa noong Oktubre at hindi ang sinasabing bagman na si Ramil Madriaga. Matatandaan sinabi ng Sa akin na nararamdaman ko talaga dito kay John Vic is nagpapalakas sa mga tao to eh. Sa tingin ko lang nagpapalakas siya eh. Kinukuha niya yung ano ng mga tao eh. Na magtiwala ngayon kayo sa akin kung ano yung mga paniniwala niyo sa sarili niyo, susuportahan ko kayo. Di ba gaya nito na di ba? Kita naman natin na sinasabi niya na hindi naman si Madriaga pinuntahan niya doon, si Tebes eh. Di ba? Parang pinasinungalingan niya yung sinasabi ni Trillanes tsaka ni Jonel. Di ba? Nako. doon ni Madriaga na Bad trip siguro yung dalawa, no? Akala natin, kakampi natin tong mga to. Alam nyo, sa totoo lang, no? Kayo mga loyalists, no? Paalalahanan ko lang. Sa totoo lang talaga, wag naman kayo lubusang magtiwala sa mga yellow. Hindi, sa totoo lang. Kasi, alam ko sa akin, gustong-gusto nilang makabalik talaga sa posisyon. No? Siyempre, sino bang mabigat na kalaban? Mas maganda unahin natin yung mga Duterte. Kapag nawala na ang Duterte sa picture, madali na. No? Madali na yung mga Marcos niyan. 'Di ba? Hindi ko naman kayo sinusulso, pero parang ako yun ang nakikita ko eh. No? Kasi sila nga galit na galit talaga sa martial law, galit na galit kay Apo Lakay eh. Sa tingin nyo ba, ganun na lang nila kadaling makalimutan yun? 'Di ba? Kaya mga loyalists, kahit papaano naman, makiramdam naman kayo, di ba? Makiramdam. Pinapaalalahanan ko pa kayo, ha? Tony Raymond Palad na 2 beses umanong bimubuisita ang busy sa pasilidad. Ayan na naman, mali na naman ang akusasyon nyo kay VP Inday Sara. Diba? Galingan nyo. Oo. Diba? Galingan nyo. Yeah. Grabe, no? Oo. Alam nyo, kung mag-aakusa kayo kay VP Inday Sara, dapat may ebidensya. No? May video na talagang dumalaw siya. Sinabi na mismo ni John Vic Rimulya na hindi si Madriaga ang idinalaw ni VP Inday. Madami naman kasing akusasyon kay VP Sara na nangyayari na wala naman silang maipakitang sapat na ebidensya. Di ba? Puro na lang sila hawsyaw, puro salita. Gusto nilang paniwalain ng mga tao sa pagsasalita nila. Mga lods, kita nyo? Yang sila Junel, yang si Laila Dilimaw at mga dilawan ay nagsisinungaling lang talaga. Ayon, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Robin Sweet Showbiz at syempre natunghayan natin ang boss na yun at ang video na yun na binigyan din natin ng reaksyon na nagbula kay Chinito Tisoy and Mr. Real Talker yun. Kayo mga katunayan, ang masasabi niyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.